Metro Manila tinang bahagi ng Southern Luzon at nalalabi ng bansa, bagamat katamtaman pero ang mga forecast na mga isolated rain showers iiral sa maghapon. Ano-ano ba ang mga lugar na ito kasama ang Metro Manila? Alamin. Binabantayang Inbes sa may bandang Guam na natiling maliit ang tsansya na maging isang aktibong low pressure area. Pero sa forecast, posible pa rin itong mag-organize at pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng selebrasyon muli ng kapanganakan ni Bonifacio, huling araw na ng November 30, 2025. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:14 na o 15 na ng umaga. So huling araw ngayon ng November at November 30 at araw din ng so ikaw 162nd birthday na po o 162 years birthday celebration na ngayon ni Gat Andres Bonifacio na siyang simbolo ng ating pakikipaglaban sa mga mananakop noon at isa sa naging matapang na nanguna sa himagsikan natin. At siyempre tanyag dito sa amin sa Caloocan ang kabayanihan nitong si Gat Andres dahil malapit lamang dito ang Balintawak. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na Cry of Balintawak at yung pinaka-monumento niya dito sa amin sa Caloocan ang pinaka-sentro noon ng pamumuo o pagbubuo ng kanyang katiponinismo. Yan, ng kanyang katipunan. Yan. So yan po yung historical at kung pupuntahan nyo po ngayon sa monumento, naging maayos ngayon at mukhang pupunta ata dyan ang ating presidente para mag-alay ng bulaklak siguro para pagkilala sa kanyang kapanganakan, selebrasyon ng kanyang kapanganakan. At dahil nga po dyan ay magiging maulap pa rin ang ating lagay ng panahon, so asahan pa rin lalo na't meron ding ginaganap ngayon ang malawakang rally sa iba't ibang panig ng bansa ngayon daw. As far as I know, ito yung tinatawag nilang trillion peso rally. Pero iba't ibang mga grupo daw po ito na sa iba't ibang panig ng bansa ang magsasagawa ng rally. So yun po. At pero sa mga nagtatanong na mga rallyista sa inyong lingkod mula pa kahapon kung uulanin ba tayo ngayong araw sa Metro Manila, well, antayin nyo po yung aking mahabang report ngayong araw. Mula sa ating dashboard, makikita natin ay wala gaanong water vapor na nakikitaan dito sa bandang hilagang bahagi ng Luzon, pero may mga unti-unting accumulated at least mga 0.5 to 1 mm. So medyo manipis pa ito. Hindi pa masyado mabigat yung water vapor. So lalabas po siguro mga ngayong tanghali o mga bandang hapon pa po, asahan ang mga localized thunderstorms po. Dahil kung titingnan ninyo po sa ating 3-day forecast ngayong linggo, ay partially cloudy tayo at mataas ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw ng linggo, 100% chance daw. At sa ating lightning detection system, kalat-kalat po ang mga pagkulog at pagkidlat base sa ating lightning detection system. May at least nasa 75 yung outer lightning strikes at sa inner malapit sa kalupaan mga 66 lightning strikes po. So ang pinaka-aktibo ngayon ng pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang West Philippine Sea, malapit sa bandang dito sa Bajo de Masinloc. Yan, sa Bajo de Masinloc malapit. So siguro naman wala naman papalaot ngayon dahil araw ng linggo ngayon. Pero kung meron man ay delikado po yung pumunta ngayon dyan dahil masyadong makulog at maulan dyan sa paligid na yan ng Bajo de Masinloc. Yan. Tinawag nga sa China is Biendong. Tawag nila dyan Biendong. Bakit nakalagay dito pangalan ng China? Biendong ang nakalagay. Hindi nakalagay is Bajo de Masinloc. Well, Bajo de Masinloc yan sa atin sa Pilipinas. At makikita natin is yung mga pagkulog at pagkidlat in past 2 hours ago ay nagkaroon din tayo ng mga pagkulog at pagkidlat sa ibang bahagi ng South Luzon at dyan sa may bandang West Philippine Sea. Sa hilagang bahagi naman ang bandang Cagayan pa rin po.
in 100 plus minutes ago po yan. So mga nakaraang mahigit isang oras na nakakaraan yan. Pero ang total natin 769 po, kasama na yan yung 2 hours, at 741 ang inner strikes natin. So may mga pagkulog at pagkilat po tayo. Malayo pa naman sa amin sa Caloocan, 242 km mula rito sa amin sa Caloocan, ang pinakamalapit na nadedetect ng aking lightning detection system sa Caloocan. So malamang yan yung nasa either West Philippine Sea o dito sa may bandang southeastern Luzon. Malayo naman, so baka mamayang hapon asahan natin ang pagkulog at pagkilat. So sa mga nagrarally ngayong maghapon, ay asahan po magkakaroon pa rin tayo ng isolated rain showers. At sa Tandon Advisory naman, mula sa data feed ni Pag-asa ay nakataas ang Mindanao, ang halos kasama na ang Bukidnon, hanggang Malaybalay na yan, Agusan del Sur, yan, Surigao del Sur, kasama na ilang bahagi ng Davao Region, yan, kasama na. 1 to 2 hours po persisting yan. So magdala na lamang po ng payong just in case. Sa Visayas naman ang halos buong Kabisayaan nakataas. Pero kasama ang bandang Palawan, then mula sa silangan ang Leyte, Eastern Samar, yan, kasama na. At ang Southern Leyte at Northern Leyte, yan, mostly eastern sections ang naka-indicate dito sa data feed ni Pag-asa. Pero expected yan ang isolated po na mga pag-ulan pa rin sa maghapon dahil sa umiiral na easterlies. Yan. So mostly Visayas at Mindanao ang naka-indicate pa ngayon dito. Within 2 hours daw, 1 to 2 hours po ang persisting ng forecast. Sa ating current conditions, overcast po tayo, gloomy, haze at few clouds ang umiiral. Well, obviously naman sa ating live CCTV snapshot, medyo maaraw tayo pero gloomy at haze ang paligid. Sa lowest temperature naman na itala na kay weather station, kaninang 5:51 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 32.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:32 AM. At sa ating heat index, ibig sabihin, mataas ang aming naging heat index kahapon, umabot ng 44.4 degrees Celsius na init pandama. Well, kung titingnan naman natin, sabi natin magbahagi naman sa ngayon dahil medyo katamtaman na lagay ng panahon except na lamang sa extreme Northern Luzon. Sa ngayon, as of 10:04 AM, nakapagtala kami sa weather station sa Caloocan, 39.2 degrees Celsius extreme caution na heat index. So, 36 degrees ang forecast na inaasahan na aabutin daw ngayong umaga. So, naging mas mataas ang actual reading sa amin sa Caloocan, Grace Park. So, base dito, medyo extreme caution lamang na hindi aabot ng mahigit sa 40 degrees Celsius daw ang heat index. Pero sa real time, posibleng abutin pa rin ang mas mataas dyan, hanggang 44 degrees Celsius na naman. Kagaya kahapon, dahil mataas ang ating outside humidity. So, double check natin ang hilagang bahagi. Yan, sa bandang Ilocos, mababa rin. Well, dito na, sa may bandang Cagayan Valley, lalo na, asahan, mababa lang yan ang heat index sa kanila. Yan, hanggang 38 degrees Celsius. Pero mula dito sa may bandang Dagupan, double check natin, 38 degrees Celsius po at papalo ng 40 degrees Celsius daw ngayong 12 hanggang alauna ng hapon. So, medyo mataas ng heat index dito sa inyo. Hanggang Central Luzon, sa Tarlac, 37 degrees Celsius at papalo rin ng hanggang 40 degrees Celsius. Extreme caution, mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, medyo mataas ng konti. Manageable naman yan kahit papano. Pero sa Batangas area ay nasa 39 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius din daw ang pinakamataas ngayong tanghali hanggang alauna ng hapon. So, hindi naman ganun katindi ang magiging heat index. Pero sa San Jose Occidental Mindoro, 37 degrees Celsius lamang at yun na pinakamataas lang sa kanila, 38 degrees Celsius maghapon. So, medyo gloomy siguro kayo dyan at may mga mauulap na yung papawirin. Or, medyo hot dry siguro kayo dyan. Mababa ang heat index. Kaya siguro medyo comfortable ng konti. Sa bandang Cebu naman, ay nasa mataas na heat index kayo, 40 degrees Celsius po, at papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang tanghali, 12 o'clock. Medyo manageable naman yan sa kahit papaano. At sa Davao Region naman ay manatiling mababa ang kanilang heat index. Ay hindi, mataas, 39 degrees Celsius sa Davao City. So maalinsangan pala kayo dyan. So maabot ng hanggang 42 degrees pa nga mamayang alauna hanggang alas 2 na ng hapon. So hindi natin ine-expect na magiging mataas ang heat index forecast nila ngayong araw sa Davao Region. So ibig sabihin lamang po mga folks, mas magiging maalinsan kayo sa bandang Davao Region kasama ng City of Davao nitong maghapon po. So magandang
lumabas, kaya lang iwasan natin masyado magpapawis. Sa bandang Zamboanga Peninsula, double check na rin natin. Well, dito medyo mababa ang kanilang heat index at is 37 at pinakamataas ng 38 degrees Celsius, mamayang 12, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon. So bandang Davao region lamang siguro sa Mindanao ang may pinakamataas na heat index, na papalo nga po hanggang 42 degrees Celsius po sa maghapon. So double check natin na natiling hindi pa rin working ang Batak at General Santos automatic weather station nila. Sana matutukan po ito ni Pag-asa. Yan. Hopefully naman, tinaasan na po yung budget daw sa inyo na sa darating na 2026. Sana maayos na po natin yung mga sirang automatic weather station. Yan. So, makumpuni na sana natin yan para maganda ang ating magiging monitoring sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga automatic weather stations natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan. Hindi gumagana yung sa General Santos eh. Sana maayos po natin yan. Samantala, sa PA16 in past 24 hours, nangunguna ang NAIA sa may pinakamataas na air temperature in past 24 hours, 34.1 degrees Celsius. At sa Baguio ay nanatiling 17 degrees Celsius pa rin ang kanilang lowest temperature. So magdi-December na, tila hindi pa bumababa ng husto ang kanilang temperatura. O ibig sabihin, medyo tipid pa po yung daloy ng ating amihan despite na malakas ang daloy ng northeast monsoon natin. So malamang medyo hindi masyado hagip pa ang bandang kanluran. Medyo malayo pa yung distansya siguro ng northeast monsoon. Malamang epekto kasi yan ng hatak ng bagyong si dating bagyong Verbena. Kaya hindi masyado nakakalapit ng Luzon ang daloy ng amihan. Sa Inulan naman, ang Clark Air Base, nakatotal sila ng 71 mm. So, nagkaroon kasi tayo ng malakas na ulan kahapon. Dito sa amin sa Caloocan, kahapon, nakatotal of 17.7 mm total rainfall kami. So, katumbas niyan 27.3 mm. So, ang total rainfall namin, expectively, kung hindi uulan ngayong maghapon, ay aasahan na ang total rainfall namin ngayong buwan ay 245.1 mm. So, sobra-sobra na ito sa average dapat na 92.6 lamang. Ibig sabihin, tumaas po yung average rainfall natin ngayon dahil meron nga po tayong minor La Nina. So, nagkaroon ng bahagyang pagtaas ng ating average rainfall po. Yan, umabot din dito sa amin sa Caloocan yung mga pagtaas ng average rainfall. Ganun talaga pagka tumataas po yung ating sea surface temperature sa silanganan natin. Yung dagat, silanganan natin yung eastern sections o dyan sa may bandang West Pacific Basin po. Yan. At sa atin namang space weather status, meron tayong active na geomagnetic field na KP4 index, although warning ito since 7:55 AM kaninang maga, meron tayong KP4 index expected daw. So medyo persistence naman ito, halos minor to moderate, so at least may mga maliit na tsansa ng 65 for wild geomagnetic latitude, may maliit na tsansa ng fluctuations at visible aurora. Sa loob ng 3 araw, malamang ay at least unsettled to active lamang na KP4 index. Mababa naman ating solar radiation, medyo mataas lang ng konti ang ating radio blackout na expected dahil sa geomagnetic field at 65%. Yan. So, R1 to R2, ang possible minor to moderate ang aasahan natin dahil sa medyo meron tayong konting solar coronal hole dito sa may bandang around 9 o'clock position ng araw. Ayan. Sa Soho EIT 284 o 995, makikita nyo po yung medyo may nakatutok sa Earth na solar coronal hole. So, kung i-imagine natin para siyang galit na mata, oh. Yan, galit na mata, tas ito yung ilong at nakasmile, parang ganyan. So parang na-imagine natin ganyan siya. So ito po yung coronal hole na parang galit na mukha. Yan. At makikita natin nakatutok yan sa Earth. So medyo may above normal speed tayo ng solar wind. Malamang dahil po sa nakatutok na solar coronal hole. Yan, although wala naman tayong malawakang sunspot na nakatutok sa atin sa Earth, pero meron tayong umiiral na solar coronal hole. So, meron tayong mga nakaraang X-ray events chart mula kahapon. Ayan, meron daw nadedetect na coronal hole kahapon. Yan, at least M1.4 na X-ray flux.
So, puro minor lang naman ito. So, probably R1 lang, mga minor. Hindi naman nag-moderate masyado. So, in 7 days po, titingnan natin at least mga kahapon lang nagkaroon tayo ng minor X-ray flux. So, bahagya lamang na naglaro yung ating solar photon flux. Ayan, makikita naman natin dito. So, medyo fluctuating lang ang ating solar photon flux. Pero hindi naman siya umabot ng category of S1. Malamang dahil lamang yan sa medyo tumututok-tutok lang yung ating haring araw, yung kanyang coronal hole. So, medyo nagkakaroon lang siya ng pull up, pero hindi naman matindi, except sa geomagnetic field na medyo malaki ang significant impact dahil sa sobrang mas above average ng solar wind. So, expected natin ang Mid-Pacific ay mayroong total electron content pa rin tayo dyan. Malapit dyan sa may bandang Papua New Guinea at pagitan po yan ng mga isla dito sa may bandang Caroline Islands. Malayo naman ang Pilipinas, hindi masyado apektado. At least mga between 60 to 70 MHz ang error. So, meron tayong solar auroral activity, mga auroral activity sa bandang Northern Hemisphere po. Ito po yung pinaka-latest. Hindi masyado sa Southern Hemisphere. Northern Hemisphere medyo at least umaabot ng mahigit sa 50%. Sa South Pole ay mababa naman, at least 10% lamang. So, North Pole ang medyo visual ang ating auroral activity. Tingnan natin dahil naka-live ngayon si Auroral Max, courtesy sa kanila sa Canada, Yellow Canada, medyo nagkakaroon ng konting green na auroral activity. So, medyo malakas sa bandang Northern Hemisphere sa North Pole. Mababa naman nating D-region absorption, so 40 to 80 meters ang ating poorer at sa gabi naman ang 10 to 20 meters. Well, yung mga radiomans natin yan, hindi na sila gumagamit ng ganyang kababa na high frequency. So, okay lamang po yan. Medyo manageable naman po ang lagay ng ating space weather. Sa ating outside humidity, 82%, medyo mataas po ang concentration. So, medyo hot humid pa rin tayo. Mataas na alinsangan, expected yan. Mataas ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals, at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa humidity, walang pinagbago since last hour. High tide low tide status, minimum low po tayo. So, maglo-low tide pa lang po tayo. Kaya lang yung bandang extreme Northern Luzon, malakas pa rin ang aasahang alon dyan dahil po sa ating northeast monsoon o yung amihan. Yan, lalo na sa may bandang dulong bahagi po ng Cagayan ay malakas ang alon dyan dahil po sa daloy ng northeast monsoon po. Lalo na tag-i-interact dyan ngayon yung frontal system nga po, yung cold front. Yan. So, malinaw yan mga folks. At sa atin namang air quality, moderate pa rin ang ating air quality at 86 index. So, 37.33 micrograms per cubic meter po ito. Magmas po sa mga sensitibong baga, lalo na sa mga magdadalo sa mga pag-rally o malawakang rally ngayong araw. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating 71% illuminated waxing gibbous na po. So, wala pa po siya, hindi pa po siya nagmo-moonrise dahil mamaya pa pong mga hapon, 1:24 PM pa po ito magmo-moonrise at lulubog po ito kinabukasan na ng madaling araw, 1:53 AM ng madaling araw kinabukasan. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, unang araw ng December bukas, ay partly cloudy ang ating maghapon ngayon pero asahan ang localized thunderstorms, especially nitong darating na hapon hanggang paggabi po yan. 100% ng tsansa, so sa mga magrarally, i-ready ang payong anytime. At bukas ng Lunes ay ganun din ang halos kapareho ngayong araw ang mararanasan. Pero bukas, nasa around 97 to 100% chance din ang pag-ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 30 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na halos katamtaman naman ang lagay ng panahon maging sa Central Luzon at kanlurang bahagi ng Northern Luzon hanggang Ilocos Norte. Yan, medyo clear skies naman tayo dyan. So, activate natin ang satellite himawari mula sa data feed ni Pag-asa o courtesy ni Pag-asa. Makita natin halos sa katamtaman ang lagay ng panahon sa halos buong Central Luzon hanggang dito sa parte nga po o pagitan ng bandang Nueva Vizcaya at Mountain Province. Pero sa pagitan dito ng bandang Tuguegarao or bandang Cagayan Valley ay manatili pa rin magiging gloomy, maulap at asahan ng kalat-kat na pag-ulan.
na may pagkilat at pagkulog. Dahil despite na numinipis po yung shear line dito sa pagitan na ito ng hilagang bahagi ng Nodo Luzon, medyo accumulated pa rin ng konti. Bahagya lamang sigurong humina yung cold front dito sa itaas. So medyo nagiging manipis lamang siya ng konti. Kung babalik natin sa Himawari, at least medyo numinipis po yung shear line natin. Medyo humihina yung ating northeast monsoon dito. Kaya medyo numinipis po yung shear line. Pero present pa rin siya, kaya patuloy pa rin na makakaranas kayo dyan ng maulap na yung paporin na may kasamang pagkulog at pagkidlat dyan sa pagitan na yan o paligid ng Cagayan Valley. Pero at least mas manipis na lamang ito, hindi kagaya kahapon. So magiging maulap pa rin tayo dyan, kabilang na ang paligid nga po ng Mountain Province Kalinga, pababa na yan ng bandang Santiago, kasama na ang Isabela. Pero sa kanluran, at least moderate at halos fairly weather naman ang panahon natin hanggang Central Luzon at ilang bahagi dyan sa may bandang Nueva Ecija, Pampanga at Zambales. Mula naman sa may bandang Bulacan o pagitan ng Quezon Province dito sa may bandang Gabaldon or bandang Baler Aurora, pababa ng Nakar, Polillo Islands, yan. Kasama na ilang parte ng Laguna, ng Santa Maria, Sinaloa hanggang Paete, yan. Pagitan na yan ay magiging maulap tayo dyan, gloomy at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon pa rin. Siyempre, kasama ng Bulacan at Metro Manila at rest ng Calabarzon area. At least moderate tayo dyan, pero expected ang mga localized thunderstorms. So mag-ready ng payong anytime mga Foxtel, anytime pag nag-accumulate yan mamayang tanghali hanggang mamayang hapon, expected ang mga localized thunderstorms. Dahil sa Southern Luzon, well, katamtaman ng panahon natin, mga part 2, some musikaw di lamang iiral at isolated lane ang pag-ulan na may localized thunderstorms ang iiral sa buong Southern Luzon. Kasama na ang buong Bicol region na po yan at Mimaropa area. Yan, halos moderate at halos maaraw ang inyong paligid. Katamtaman lamang ang panahon natin. Pero accumulated po ang forecast na mataas ang localized thunderstorms natin sa maghapon. Dahil po yan sa malakas na easterly trade wind dito sa dagat silangan natin. Yan, malinaw po yan mga folks, at maging sa bandang Marinduque, Romblon, Burias Island at Masbate, katamtaman at medyo partly cloudy to sa musikaw di lamang ang iiral sa maghapon. Pero hot humid po ang mararamdaman natin. So hindi mawawala ang mga forecasted na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Magiging maulan naman sa ilang bahagi ng Eastern Samar region. Mula dyan sa bandang Lawang, pababa na yan ng bandang Dolores, San Julian, Borongan, Eastern Samar at Nanganggian. At least mga light to some moderate rain showers po ang iiral sa atin dyan. Double check natin kung may heavy rain potential sa Eastern Samar. Yes, cluster po ang mga heavy rain dyan. Maging sa baba ng Sulat, Borongan hanggang Dolores po at Gian, Eastern Samar. Magdala po ng payong at ingat na lamang kung bigla ang bumuhos ang heavy rain dyan sa inyo na medyo pabugso-bugso ang heavy rain po. So magiging mas maulap tayo dyan at magiging mas maulan po ang eastern sections ng Eastern Samar. Ingat na lamang magdala ng payong. The rest ng Leyte, magiging gloomy tayo lalo na sa southern Leyte. Isolated din ang pag-ulan, kalat-kalat po ito. Mga light to some moderate rain showers po ang iiral. So titingnan natin sa sandwich mode kung mataas. Yes. Katamtaman lang naman, mga light to moderate ang iiral sa buong Southern Leyte. Kabilang na ang bandang Northern Leyte sa Tacloban hanggang dyan sa Tolosa at La Paz. Magdala po ng payong. At mula naman sa iba ng kanluran nito, kasama na ang Ormoc. Kabilang na ang dulo ng dito sa parte nga po ng Merida. Yan. At the rest ng bandang Ormoc ay maabutin din kayo ng mga isolated case of rain showers. Pero sa halos buong Visayas hanggang kanluran, at least gloomy lamang tayo, moderate ang lagay na panahon. Kaya asahan po ang isolated case of rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat sa hapon. Mag-ready na lamang po ng payong just in case na magiging isolated po yan. So sa ating rain and mean sea level pressure forecast, makita natin halos buong bansa medyo magiging moderate at katamtama naman ang panahon. So mapapansin natin dito, yung shear line medyo nunipis, naging manipis siya sa may bandang extreme northeastern Luzon. So mukhang magiging katamtaman ang halos buong bansa. Within 24 hours nga lang, mukhang magiging maulan uli ang bandang eastern sections ng Mindanao. So kasalukuyan medyo umuulan sa Eastern Visayas dahil sa dito sa may bandang easterlies at nagsasalubong dito. So nagkakaroon ng accumulated water vapor sa may bandang eastern sections ng Visayas, kaya nakakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan. Ngayon medyo manipis lamang at may mga ilang light to moderate ang umiiral ngayon sa Eastern Visayas and some clusterized heavy rain showers. So mamayang mga bandang 2:00 ng hapon,
So mukhang sa hapon po magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers ang kanluran ng Northern Luzon hanggang Central Luzon po. Pero nalalabi naman sa at least isolated na magiging pag-ulan lamang, mga light to moderate ang iiral sa katimugang bahagi ng bansa kabilang na ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So puro isolated lamang ito maging sa bandang Mimaropa po. Be ready na lamang po sa mga payong ha, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Northern Mindanao at West sections ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula po. At least isolated ito. Kung pumasok man yan yung forecast na yan, baka light to moderate lang ang magiging pag-ulan ninyo. So okay lamang po. Magdala na naman po ng payong mga folks. At mamayang gabi naman, mga 8 o'clock PM onwards po, ay magkakaroon na ng mass accumulated water vapor. Yan, kung titingnan natin na ma-load natin itong latest na ito. Yan, so magiging mas maulan na uli ang kanlurang bahagi ng Northern Luzon hanggang Pangasinan. Dito sa may bandang Benguet, mukhang uulanin din daw. Kasama ang parte ng Metro Manila din. Usually, dyan sa may bandang Bulacan, Valenzuela, yan, bandang Quezon City at Caloocan, malamang ay uulanin daw kami. Mga mamayang gabi daw po ito. So, baka hindi masyadong gabi, siguro mga bandang 5 o 6 ganyan. O bago mag alas 8 or 8 o'clock onwards. Dahil yung forecast ito mamayang 8 PM pa. So, expected po magiging maulan mamayang hapon o gabi dyan dito sa bandang Luzon, lalo na sa kanluran. At sa bandang Katimugan naman sa at least isolated uli. At the rest ay moderate naman ang lagay ng panahon natin. So, magiging mas humid po o hot humid ang ating panahon. So, mataas ang magiging heat index natin at alinsangan. Iwasan na lamang po magpapawis dahil medyo malagkit-lagkit po ang magiging pawis natin yan dahil mataas ang ating outside humidity at mataas din ang ating air temperature. So, magbubunsod po yan ng malagkit na alinsangan na panahon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Balik sa nagloloko muli ang ating tropical cyclone sector. Ayan, walang lumalabas na data. So, malamang ay yung kahapon, bigla itong gumana. Malamang nagkakaroon ng pagkukumpuni sa Hawaii siguro. Hindi natin alam ang idea. So, nagpadala na tayo ng mensahe sa kanila sa Joint Typhoon Weather Centers at NOAA sa Hawaii na medyo may problema ang kanilang web data o yung kanyang system data ng ATCF, yung Automatic Tropical Cyclone Monitoring System nila. Pero sa ating uninterruptible ng Tropical Cyclone Monitoring sa ating Tropical Cyclone Sector ay makikita natin itong may tatlong weather disturbance tayo at yung binabantay natin si 90TW, bagamat na natiling maliit ang tsansa nito na maging isang aktibong low pressure area. Pero nanatili siyang under monitoring, nandito na yan sa southwest ng Guam halos na. Ito yung pinaka-tropical wave niya. So, tropical wave niya at sa mga nagsasabi na hindi lahat ng cloud cluster na yan ay may convergence. Mali po yung pagkakaintindi doon. Pag sinabi na nating may convergence ang isang kaulapan na binabanggit natin, ibig sabihin yan, hindi lang ordinaryong cloud cluster yan. Ibig sabihin, nagkakaroon na po ng salubungan dyan ng convergence o nagkakaroon na siya ng nagaganap na convergence. Ibig sabihin po niyan ay merong hangin o malakas na downward ng hangin na nagbubunsod po na magkakaroon ng mataas na water vapor occurrences. Yun po ang tinatawag na convergence. So, meron kasi tayong commentator na hindi daw lahat ng nakikita natin sa satellite imagery na kumpul na kaulapan ay may convergence na. Hindi po, mali po. Kapag sinabi natin may convergence, ibig sabihin po positive po na nagkakaroon ng convergence occurrence. Malalaman natin yan gamit ang ating global assessment monitoring muna. Tatalakayin natin konti bago natin italakay yung kay 90TW. Kasi may nag-comment kasi na estudyante yon. Hindi lahat ng nakikita natin na convergence sa satellite imagery ay invest na raw kaagad or may convergence, which is hindi po totoo yun. Kapag sinabi na natin may convergence, ibig sabihin po, in real time, may nagaganap na talagang convergence dyan. Ang convergence po, isang uri ng hangin na nagkakaroon ng salubungan ng magkabilang hangin na magbubunsod po ng water vapor. Magkakaroon ito ng malakas na air rise, magkakaroon ng wind rise, tataas po siya bigla at magkakaroon ng occurrence of convergence na tinatawag. Ito po yan. Ito po yung basehan po natin kung bakit pag sinabi natin may convergence, may nagkakaroon po ng occurrence dyan. Halimbawa, ang area na ito tulad nito si 90TW.
Yan, nagkakaroon siya ng occurrence dahil yung hangin niya rito kasabay ng easterly trade wind, and then yung hangin, alalahanin natin na mayroon tayong tinatawag na Coriolis events. So ang Coriolis events, ito yung mga galaw ng hangin dito sa may equator. Ang Earth natin kumikilos pa ganyan. Yung rotation ng Earth natin, di ba? And then, pag nagkaroon ng ITCC rito, usually, nagkakaroon na ng salubungan dito ng hangin habang umiinog ang ating mundo. And then, yung puwersa ng hangin dito sa itaas, nagkakaroon ng dahan-dahang salubungan. Then, unti-unti, nagkakaroon ng horizontal circulation. Nagkakaroon sila ng circulation, ganyan. O yung magbubunsod po ng water vapor, nagkakaroon ng mataas, kasabay ng water moisture po yan, na nagkaroon ng water vapor, kasabay ng moisture ng hangin na umiinog pataas. Kung imagine niyo po ang tornado kung paano ito nabubuo, ganun po ang nangyayari sa kanya. So may hangin dito sa horizontal, sa dagat, syempre mainit po yung sea surface temperature, and then mayroong hangin, dala po ng easterly trade wind. And then, yung pag-inog po ng Earth, kasabay po nung pag-rotation ng Earth, yan, yung parang physics niya, yung puwersa ng ikot ng mundo, nagkakaroon po ng salubungan ng magkabilang hangin. Ang tendency niyan, nagkakaroon po ng malakas na water vapor dahil yung salubungan na yan at yung occurrence ng hangin na yan ay nagbubunsod po yan ng intertropical convergence zone. Halimbawa, itong ITCC na ito na nabubuo dito, and then yung hangin na tumutulak dito sa hangin sa itaas niya ay nagkakaroon ng convergence. So ito po yung C90TW halimbawa, at ito po yung demonstration kung paano nabubuo ang convergence. So kung titingnan nyo po dito, ganito po nagkakaroon ng convergence. Ito po yung surface level, ito po yung dagat, at kapag nagkaroon po ng salubungan yan ng hangin dito sa alongside ng dagat, at dahil po sa yung opposite direction ng hangin, occurrences yan, madalas yan nabubuo yan between intertropical convergence zone. So, kapag nagkakaroon ng intertropical convergence zone, yung salubungan dyan ng hangin, ay nangyayari, nagkakaroon po ng ascending ng hangin. So, pag tinawag nating ascending, ay convergence po yan. Ito yan, convergence ang tawag po dyan. Yan, nagkakaroon ng upper o pagtaas ng hangin na may kasabay po na water moisture, kasi ito po yung dagat Ito yung dagat. And then yung flow ng hangin, ang tendency po yan, nagsisirculate siya, nagaganon, and then unti-unti tumataas po yung hangin. Ang tawag po diyan, convergence. Kapag naman dry ang area, tuyo, yun yung mga nakikita natin na high pressure area, nagkakaroon naman ng descendance. So, kontra hangin sa kanya. Ang tinatawag naman nating divergence. Nakikita rin natin yan sa real-time satellite imagery. Kaya mayroon tayong tinatawag na divergence. Ito yung kontra hangin. O, yun, diba nakita nyo? May divergence plus convergence. Well, alam na po siguro ang mangyayari. Yung chemical reaction, di ba? So, nagkakaroon po ng salubungan at kontrahan ng hangin dyan. Siyempre, nagsasalubong sila. Ang tendency po, magkakaroon po ng upward o pagtaas ng hangin na may kasabay na water moisture. Kapag katuloy-tuloy po yung pag-angat ng hangin na may kasabay na water moisture mula sa dagat, ano pong resulta? Di ba nagkakaroon po ng low level convection na tinatawag. Low level convection. O, di ba? Kaya kung paano nabubuo yung tornado, ganun din ang nangyayari sa pagbuo ng tropical cyclone. So, mali po yung mindset natin na kapag sinabi natin convergence at tinawag natin convergence ang isang cluster ng kaulapan nito, ibig sabihin yan, positibo po na nagkakaroon po ng nagaganap dyan na mabilis na pag-upward ng hangin na may kasabay na water moisture. Again, hindi lahat ng kaulapan na nakikita ninyo sa satellite imagery ay may convergence pong nagaganap. Kagaya na lamang nito, she line lamang ito, di ba? Ito she line yan. Pero may cluster ng kaulapan. Ibig sabihin yan ay hindi po nagkakaroon ng low level convection dyan o walang convergence nagaganap. Ordinary lamang na evaporation lang ng hangin yan or salubungan po ng mainit na hangin sa itaas at sa ibaba nito. Ano ba ang malamig na hangin? Di ba yung amihan natin nandito ay malamig. Yung cold air. Ito tinatawag natin na frontal system o cold front. May easterlies po dito.
may stellies tayo dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, sumasalubong dito. Ano po nangyayari? Siyempre, magkakaroon siya ng pagsingaw, di ba? Bibigat po yung area dito dahil mamumuo po yung moisture, yung water moisture dyan. Kakapal ng kakapal yan, bibigat ng bibigat. Ang resulta, magkakaroon ng cluster ng kaulapan. Pero hindi siya pwedeng tawaging convergence. So, yung sa nire-respect natin yung opinion niya doon sa ating Facebook page. Pero pinapaliwanag natin kung bakit hindi natin i-consider lahat ng kaulapan na nakikita sa satellite imagery ay nagiging convergence. Hindi po lahat ng pagkakataon ay ganun. Tinatawag lang natin na mataas na convergence kapag nagkakaroon na talaga ng nagaganap na actual convergence. Kaya ito po, hindi po ito forecast. Ito ay isang real time na nangyayari. At salamat na lamang sa geostationary satellite na kaya niyang ma-identify ang nagaganap na convergence. May sensor kasi yung satellite imagery na geostationary satellite ng CIMS na nadedetect po yung pagbaba ng atmospheric pressure. Kaya sa baba, may makikita kayo dyan, yung satellite imagery, meron siyang between 850 to 925 MB, yan, Mercalli, yung barometric pressure, di ba? Yung scaling ng sensor. So, yung nadedetect niya na pagbaba ng atmospheric pressure ay ibig sabihin po, nagkakaroon po ng mabilis na upward air na may kasamang water moisture po. Kasabay ng pag-inog ng ating mundo. So, syempre, ang nangyayari po sa kaulapan, nabubuo yan, and then, unti-unti, mapapansin niyo nagkakaroon siya ng slight circulation dito. Dahan-dahan. Yan. Dahan-dahan na circulation sa mababa. Yan. Kaya kung titingnan niyo yung satellite imagery nitong si Verbena, makikita niyo yung difference ng upward low convection niya at low level convection niya, which is titingnan naman natin dito sa tropical cyclone sector natin ngayon. Yan. So, ito, medyo nagluloko na naman kasi yung ating computer generated tropical cyclone sector. So, patient lamang mga folks. Konting pasensya na lang muna dahil nagluloko po talaga ito. Pero yung ating mga tropical cyclone track combination, forecast and symbol, active pa rin yan ha. Patuloy pa rin na gumagana yan yung ating forecast track and symbols. Ito lamang yung galaw nito ang medyo hindi latest po. Makikita nyo po, hindi siya latest. Yan. So makikita nyo po dito sa satellite imagery, malinaw naman po yung convectivity ng isang bagyo o sirkulasyon. Ayan, nabubuo po yung sirkulasyon kapag pulido tuloy-tuloy po yung pagiging pagtaas, yung air, yung hangin na tataas, yung nag-air rise. Pagka tuloy-tuloy po yung pagtaas ng water moisture na may kasamang tubig, ay tuloy-tuloy ay magkakaroon na po ito ng upward low convection. Then pag nagsama na po yung low level convection, ang resulta po ay isang circulated trough. Ayan, nagkakaroon na siya ng circulation hanggang sa ito ay magiging matatawag na isang ganap na bagyo. So yun po ang paliwanag natin kung bakit tama naman yung sinasabi niya na hindi lahat ng ulap na nakikita natin sa satellite imagery ay isa ng convergence. Pero wala po tayong sinasabi na ganon. Kasi kagaya na lamang nito, itong si 93W, ayan, nakita naman po natin. Sinasabi nila fake news ito, pero hindi natin maintindihan itong data na ito ay hindi naman ito galing mismo sa akin. Ito ay galing mismo sa mga international weather agencies, kasabay ng Joint Typhoon Weather Center, NOAA, CIMS, at pati pinaka-nabal ng oceanography. Sa kanila po galing yan, lalo na sa Hawaii. Nagluloko nga lang ngayon yung kanilang service. So, makikita naman po natin yung cluster na kaulapan na ito na nagkaroon na ng mataas na widened convection, nagkakaroon na siya ng convectivity dahil mula sa pagiging convergence, nagkaroon na ito ng convectivity. Pag sinabi natin convectivity, mayroon na itong dahan-dahan na sirkulasyon sa ibaba. Hindi lang natin nakikita rito kasi naka-top view yan, di ba? Naka eagle's eye view tayo, hindi tayo naka worm's eye view. So kung titingnan nyo mula sa labas ng mundo, yung sirkulasyon na sa mababa ay dahan-dahan, nagsisirculate yan ng dahan-dahan. Mapapansin nyo dito sa pinaka-satellite imagery natin. Ayan o, kitang-kita naman po yung, hindi yan, mali. Ito. Yan, nakikita naman natin yung baba o, nagkakaroon ng dahan-dahang circulated dito. Ayun, mapapansin nyo yung galaw ng hangin, no? O, yan, gumaganon, di ba? Yan. And then sa baba, o, di ba, nagkakaroon na ng
convectivity. Nagkakaroon na ng dahan-dahang sirkulasyon. Kasi po, tuloy-tuloy po kasi ang hangin na dala rito, yung horizontal dito, malapit sa equator, yung hangin, nag-o-oppose kasabay ng ikot ng mundo. Ito po yung circulation ng mundo. And then, yung ating hangin dito. And then, yung ITCC. Ito po yung ITCC. So, ano nangyayari? So, tuloy-tuloy po nagkakaroon ng circulation, tuloy-tuloy yan, hanggang sa, yan na, dahan-dahan, nagkakaroon na ng low-level convection. Kaya po, tinatawag natin na convergence. Kaya, wag nyo pong ipagsamahin yung idea na kapag may kaulapan na tayong nakikita sa satellite imagery, ibig sabihin ay bagyo na. Hindi po. Sinisiguro natin na itong nabubuong convergence na ito ay hindi kaagad-agad natin sinasabi na magiging invest. Kaya nga po, nagbibigay tayo ng grace period, di ba? 55 hour, minsan 120 hour, kapag may namomonitor tayo na isang convergence. Kasi hindi lahat ng convergence nagsasucess yan na nagiging isang low pressure area. Minsan nagko-convect lang yan, pero depende sa kanyang steering environment, minsan na-interrupt siya ng steering environment or range of high pressure area. May mga factor kung bakit napipigilan ng isang convectivity or convergence na magtuloy-tuloy siya na magiging isang invest. Kaya nga po tinatawag na invest ito, ibig sabihin hindi pa ito isang bagyo, kundi under investigation pa lamang ito na tropical wave. Nagkakaroon pa kasi ito ng tropical wave at inoobserbahan pa kung tuloy-tuloy po yung kanyang low-level convection ay tuloy-tuloy siyang magsisirculate. Minsan kasi ay nagsisirculate siya and then sa mga susunod na araw bigla itong nag-dissolve o nalusaw na lamang bigla o na-dissipate. May mga factor po kasi yan dahil nga po sa environment steering niya. Yung mga environment sa paligid ng nabubuo na cluster na ito, minsan nagagambala siya. Gaya na lamang ng high pressure area sa itaas or dito, biglang nagkaroon ng high pressure dito. So, depende po yan. Kaya nga po, meron tayong grace period na ginagamit. So, sana malinawan po yung mga kababayan natin sa nagpo-post na hindi daw lahat ng nakikita sa satellite imagery ay tatawaging convergence, which is mali po yun. Dahil meron tayong ginagamit nga po na pinakita ko sa inyo kanina na isang ebidensya na kung saan ang real time nito na may positive na nagkakaroon ng convectivity o may nagaganap po na convectivity sa area na yon. So, yun pong malinaw yan na hindi lahat talaga ng kaulapan ay pwede nating isuspect na maging isang invest. Hindi lahat po ng kaulapan na nakikita natin. Totoo po yan. Yan, tulad na lamang dito sa itaas, hindi lahat yan ng mga ulap na nakikita natin ay masasabi na nating merong convectivity na nabubuo. Hindi po. Gumagamit po tayo ng mga data mula mismo sa mga geostationary satellite ng iba't ibang weather agency na wala tayo sa Pilipinas. Sa nagsasabi na tumitingin din naman tayo sa ECMWF, well, lahat naman ng mga weather agencies o maging ng mga meteorologists, gumagamit po niyan. Kaya nga po ay inilunsad po ng mga mayayamang bansa na mag-deploy ng mga geostationary satellites. Siyempre, lang ba ang bansang mayaman na kayang mag-deploy ng satellite sa outer space para ma-monitor po yung ating panahon? Ang Amerika lang naman at China, di ba? Siyempre, ano pa bang gagawin po natin na para magamit natin? Di siyempre, makikigamit po tayo ng kanilang mga aparato. Kaya nga po, ang Japan pala yun, ang Japan din, meron din silang sariling satellite o geostationary satellite. Yun nga po yung tinatawag na Himawari, di ba, na satellite na ginagamit nila. Kaya po tayo nakikigamit, maging si Pag-asa po ay nakikigamit din ng mga equipment na ito mula sa bansang Japan or maging sa US. Kaya yung nakikita niyo na tropical cyclone potential na pinapakita sa inyo ni Pag-asa, galing po yan sa GFS, GFS at ECMWF. Yan, GFS at ECMWF. Pero most probably, ECMWF po ang ginagamit nila. Yan po. Bago natin tatalakayin yan, mamaya ay tingnan muna natin yung position nitong si 93W. Kasi marami nagpapakalat, fake news daw po. Ayan po, ito po ang ebidensya na natiling siyang active sa ating monitoring. Ang kanyang central air pressure niya ngayon ay nasa 1,008 hectopascals. As of 12:01 po yan, pero yung updated niya ay 8 o'clock pa po. Kasi every 6 hours po nag-update po yung pinaka-latest na data niya. Ito nga lang ang side effect nito. Pero at least uninterruptible naman yung data na ito. Yan ang kagandahan.
So nasa southwest na ito ng Guam, yung low pressure invest na ito na low pressure. So maliit pa ang chance talaga na magiging ganap na bagyo yan. Kaya hindi talaga tayo pwede magsabi pa kung ito ba ay magiging ganap na bagyo. Pero yung mga lumalabas kasi na forecast ay kumikilos nga po ito pahilagang kanluran. So may posibilidad nga po ito na papasok ng Philippine Area of Responsibility and then bigla raw itong kakabig, pa-recurve, pababa, pa ganun. Mag-i-Eastern Visayas daw ito. Or pwedeng mas mababa na magiging trajectory niya. Magiging ganyan na lamang kababayan. Yan. Then, pagpasok niyan, posibleng gumanyan. Yan. So, masyado pang erratic kasi may mga ibang forecast na magre-recurve naman ito pa northeast. So, malayo pa po ito sa Pilipinas. Nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung gusto niyo po malaman ang actual na sukat, walang problema. Pwede nating isukat ang pinaka-lokasyon niyan. Mula sa Eastern Visayas, sa Borongan, Eastern Samar, ang layo niya dito mula rito ay nasa layong 1,975 km east ng Eastern Visayas. Yan. Labas pa po yan ng Philippine Area of Responsibility. So, malinaw po yan mga puksa, malayo pa po. At hindi pa ito nakikitaan na magiging isang aktibong low pressure area. Nanatili pa rin po ito mababa ang tsansa. Kaya nga po, low, kulay yellow siya, na makikita naman sa ating makikita naman ninyo dito sa ating legend na pag sinabing low, ibig sabihin mababa pa talaga ang tsansa niya sa susunod na 24 oras na ito'y magiging isang aktibo na talaga na low pressure area. Maliit pa talaga ang tsansa na ito, hindi to latest kasi nandito na siya ngayon nandito na yung lokasyon niya ngayon ito huminto ito kahapon. So, wala po tayong magagawa mga folks, konting pasyensya na lamang muna. Antay na lang natin na automatic maayos po yung ating real-time na tropical cyclone sector talaga na every 15 o 10 to 15 minutes mag-update. Yan. So, pero aktibo naman ang ating mga tropical cyclone combination. So, ito pa rin na mapansin natin na nanatiling nandito pa rin po yung sentro nitong si dating bagyong Berbena. Gaya na po ng sinasabi natin dahil nahaharang po siya ng malakas na wind shear dito, nag-i-interact pa rin siya, kaya halos walang pinagbago yung nagiging kilos niya at napaka-distorted ng kanyang galaw. Kitang-kita napaka-distorted. Anyway, hindi naman nabanta yan sa Pilipinas, ang magiging banta na lamang yan sa may bandang Vietnam. Kaya lang halos pahina na ito ng pahina halos. Under tropical storm category siya. So, yun lamang po ang ating tropical storm to severe tropical storm sa 1 minute average. So, yun po yung pinaka-latest nitong si dating bagyong Berbena. Hindi naman yan banta sa Pilipinas dahil makikita na napakalayo na yan at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, update naman yung ating TC track combination. Maniban na lamang dun sa pinaka-actual nitong mga binamatay natin na ito. Yung mga tracks na yan. Kaya kung gusto niyo makita yung updated niyan, yung mas latest, dito niyo po i-click yan sa bandang fail-proof data. Ito po yung pinaka-latest natin. Yan, severe tropical storm siya sa 1 minute average, yan. At yung isa, C34W. Yan. Galing Indian Ocean ito nakatawid ito ng bandang West Pacific So, sumasabay lang siya dito sa pinaka-monsoon trap ni Berbena. At mukhang papunta siya kay Berbena. Well, tingnan natin kung magsasanib pa yung dalawang yan. Baka magkaroon pa ng pagsanib yung dalawang yan. Pero sa ngayon, ang tunututukan nga po natin ay C93W. So, yun po pinaliwanag na natin na maigi kung bakit hindi tayo pwedeng magbintis sa ating prediction na kapag mayroong isang convergence tayong inuulat sa Facebook page ay ultimano ay yan ay isang hindi na ordinaryong cloud cluster. Yan ay may nagaganap na pong convergence o yung pag-angat ng hangin na may kasamang water vapor yan unti-unti dahil sa yung environmental steering environment nga sa kanya na nagsasalubong ang hangin opposite. Minsan nagkakaroon ng opposite direction na salubungan ng hangin sa kanilang dalawa. So, maliwanag yan mga folks So, hindi po yun misleading dahil kung misleading yan, hindi lagi sanang sablay yung ating mga prediction kapag tayo nag-uulat sa Facebook page. Di sana lahat ng mga nireport natin kapag tuwing may sinasabi tayong meron tayong binamantay na convergence, lumalabas sablay dapat palagi. Kaso hindi po lahat ng ina-analyze natin na may convergence, nagiging bagyo nga. Diba? Naging super typhoon pa nga, kagaya na lamang ni Tino. So, mula sa pinaka-global forecast assessment natin para maintindihan na lalo ng mga kababayan natin, although naipaliwanag na natin kung paano nagaganap
ang isang convergence and divergence. Nakikita yan ni Pag-asa. Siyempre, hindi naman nila sasabihin ni Pag-asa na tumitingin sila sa ibang website na kumukuha sila ng idea. Kasi, kung babalikan nyo po yung aking Facebook page, since 2016 to 2018 ay naggagamit na tayo o gumagamit na po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito nga po yung tinatawag na Global Tropics Hazard. Ang original talaga na nag-uso niyan ay ang NOAA at ECMWF. Ito po yung pinaka-Tropical Cyclone Threat Potential na ginagamit ngayon ni Pag-asa. Yan. Since 2016 pa, ginagamit na natin yan, yung Global Tropics Hazard Outlook. Sa Pilipinas, kay Pag-asa, yan naman yung version nila na Tropical Cyclone Threat Potential. So, walang pinagkaiba yan. At lagi natin ginagamit yan since noong 2016 pa. Actually, 2015, ganyan. Pero 2016, nung nagkaroon na ako ng pinaka-web page talaga, ay nagsimula na tayong gumamit ng early Tropical Cyclone Threat Potential Monitoring. Ito nga po yung ginagamit natin at doon sa satellite imagery nga, meron tayong Tropical Cyclone Threat Potential din na ginawa. Ayan yan. Tropical Cyclone Forecast Prediction naman ang tinatawag ko dito. Pero, papareho yan sa Tropical Cyclone Threat Potential ni Pag-asa. Ngayon, nitong taon, ginamit na natin yung ECMWF na Tropical Cyclone Threat Potential, which is ito yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Activity Genesis. Isa rin ito sa tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential dahil kung titingnan nyo po yung ating weekly Tropical Cyclone Threat Potential ay ganyan na ganyan din ang ginagamit ni Pag-asa. Ayan kahit tingnan nyo sa website ni Pag-asa, ganyan din ang track nila. Yan. Meron dito na forecast si Pag-asa na nakaganyan na drawing at meron naman yung isa which is ito na nga pong si Verbena. Kung titingnan nyo sa Tropical Cyclone Threat Potential ni Pag-asa, kapareho lang din kay ECMWF. Nito lamang na nakaraang taon or if I'm not mistaken, year 2022 po, nung binago na nila yung computation ng ang pagtawag ng typhoon category, sinabay na nila ang pag-upgrade ng kanilang Tropical Cyclone Storm Probabilities, yung tinatawag nila na Tropical Cyclone Threat Potential na matagal na talaga natin ginagamit yan. So, nagsasabi na dapat maging transparent ako kay Pag-asa, pwede naman tayong mag-share. Actually, 2016, ko pa po yan sinasabi kay Pag-asa, nag-email pa nga ako at nag-reply sila na kumari, kunin nila ako. Pero hindi naman kasi ako nag-aral ng meteorology dahil engineering po sa electronics ang aking inaral. So, malabo po. Kailangan mag-take kasi ka muna ng meteorology bago ka matanggap ni Pag-asa. Pero nag-suggest po ako sa kanila dyan, maging sa ating Doppler radar na sana i-upgrade na nila sa mas mataas na X-band. Gumamit na sila ng X-band. Until now kasi CW radar pa rin ang ginagamit ni Pag-asa. Yung medyo low-tech na Doppler radar. Sana yung pinaka-X-band na mas powerful na which is ginagamit ngayon ng mga weather agencies sa iba't ibang panig ng mundo. X-band na po yung ginagamit nila. Until now sa atin, CW radar pa rin yung ginagamit natin which is hindi siya ganun ka-heavy duty. Yun. Mababa lang naman ang amount nun, di ba? Maabot ng mahigit 150 million. Pero kaya naman natin yan mag-provide So, since 2016 pa po, talaga matagal na akong nagsasabi niyan. Kaya nga po, di ba, may yung resident meteorologist, yung isang resident meteorologist si Pag-asa, di ba, sinabihan tayong fake news, which is sinagot ko naman din siya ng paliwanag. Di ba? Which is in-explain ko naman na magkaiba kami ng way ng prediction or yung pagbibigay ng termino. Kasi ang gusto nila masunod yung termino ni Pag-asa, which is hindi po. Kahit ang ibang bansa, hindi naman pare-pareho ang pagtawag nila ng mga termino, di ba? So, hindi po pwedeng sabihin na iba lang ang termino natin, fake news na po. Hindi po. At dahil hindi po absolute ang pagfo-forecast ng lagay na panahon, hindi po natin pwedeng sabihin, maging sa iba't ibang mga nagsasabi ng kanilang mga technique kung paano sila mag-predict, fake news kaagad. Nagiging fake news lamang ito kapag nagkakaroon ng mongering o nagbibigay kaagad tayo ng mas maagang analysis o prediction na magaganap na kaagad. Halimbawa, nagbabanggit na kaagad tayo, itong si 90TW magiging super typhoon daw. Yun, fake news na talaga po yun. Dahil
makikita natin dito sa ating tropical cyclone activity, yung Genesis, wala tayong nakikitaan na ito ay magiging super typhoon. Mayroon pa nga nagpapakalat, super typhoon Wilma na kaagad. Hindi pa nga natin na-analyze kung mataas na ba ang kanyang cyclonic circulation, gaya na lamang nito sa ating West Pacific Basin. Yung vorticity niya, napakagaan lamang, halos moderate lamang. Very moderate pa lamang po yung kanyang vorticity. Ibig sabihin yung pag-sirkulasyon niya ay moderate pa lang. So, dito pa lamang malinaw na nakikitaan natin na hindi ito aabot sa pagiging super typhoon. Malabo po sa ngayon. Ayan wala pa naman tayong nakikitaan dito na palatandaan. Maging yung kanyang convectivity. Yan. Ang strike probability, ganun din. Very shallow pero mataas na ang kanyang probability of tropical cyclone strike, which is halos 80 to 90% na. Pero dito 80%. So, yun po makikita naman natin may mga ebidensya naman tayong ginagamit. Kaya nga po tayo gumagamit ng mga iba't ibang mga weather agencies. Hindi lamang tayo tumututok sa iisang weather agency lamang. Sa mga nagsasabing tumitingin ako kay Windy, wala po kayo nakikita sa lahat ng mga report ko na gumagamit ako ng Windy. Wala po kayo makikita. Napaka-konting-konti lang o very minimal lang na gumamit tayo ng Windy. Pero kasi hindi ako gumagamit talaga ng Windy. Although, mas maganda naman gamitin si Windy, kaya lang, ganun din naman ang pinanggalingan yan. Dito rin naman nanggagaling yan sa mga official weather agencies. Sinimulate lang ni Windy para maganda ang presentation. Pero, iisa lamang po yan sa ating ginagamit, kagaya na lamang nito. Yan. At least dito, mas maliwanag dahil mismo captured yan ng satellite mismo, ng geostationary satellite. Kay Windy, simulated na lamang siya. Although real-time pa rin naman dahil nire-compute, pero yan ay simulated na. Kumbaga hindi na siya yung pinaka-actual o real-time. Kasi simulated na nga po Hindi na siya yung gaya na lamang nito na nakikita natin sa mga computer models. Actual yan, kuha mismo ng satellite mismo. Yan. At pinapakita na lamang yung representation kapag bumababa yung atmospheric pressure, yung changes ng hangin, yung direction, kagaya na lamang ni GFS. Yan. Mula sa computer models ng ECMWF, ito nga po, yung C90TW, mapapansin natin, pahilagang kanluran din. And then, bigla itong parang dumadaos-dos siya dahil nga po, nahaharangan dito ng cold front o yung frontal system dito sa itaas sa northeastern Luzon o yung sea line nga natin. Nahaharangan siya, kaya ang nangyayari, napapadaos-dos siya dito bandang southeastern Luzon or eastern Visayas. So, hindi pa actual na kung saan talaga tatama ito dahil malayo pa nga po. Malalaman pa natin yan sa darating na mga araw pa. Within 48 to 120 hour period po. Yan po malinaw po yan mga folks. Kaya hindi po pwedeng maging fake news yan dahil lumalabas na yan sa mga forecasting ng mga international weather agencies. So, sana mag-research muna tayo bago tayo mag-conclude na fake news po. Dahil lahat po ng ating naging prediction ng mga nakaraang araw at nakaraang buwan, lahat po, naging bagyo po yan lahat. Diba? Mula kay Bagyong Tino, lahat po ng ating predicted na forecast, mula sa pagiging convergence, lahat sila naging mga bagyo po yun. Hindi po tayo sumablay, kaya hindi po pwedeng tawagin na fake news po yan. Maganda po ito, nagiging guidance kasi natin, at least nagkakaroon tayo na idea na kung posibleng maging bagyo man ito, at least makapaghanda pa rin tayo ng mas maaga po mga folks. Kasi kahit na nagbibigay tayo ng maagang prediction, minsan hindi pa rin handa ang mga kababayan natin Kasi minsan, may mga tao talaga na mini-mislead pa rin yung ibang tao na talagang may mabubuong bagyo. Sinasabihan pa kasi nila na fake news. Maging yung mga official meteorology, sinasabihan sila na fake news. Diba? Kaya hindi natin maintindihan sa ibang mga tao kung bakit ganun sila. Anyways, patuloy pa rin tayong magbibigay sa inyo ng magandang prediction na sisiguro din natin na hindi natin mamimislead ang ating mga kababayan. At alam po ng mga taga-subaybay natin dito sa inyong programa ng inyong lingkod na wala po tayong namintis na mga prediction na may mga nabuong bagyo kahit nung mga nakaraang buwan po. Lahat yan ay naging bagyo at nagkatotoo po. Kaya po hindi pwedeng tayong magbibigay ng misleading dahil anong silbi pa na nagre-report tayo kung magmi-mislead din tayo ng ating mga kababayan po. So malinaw yan mga poksa. Again, itong C90TW ay potentially mababa pa ang chance niya in real time pero lumalabas sa tropical cyclone activity at least na sa 80%
ang kanyang magiging effectiveness niya, yung kanyang confidence na magiging isang at least low pressure area ito, depende po sa magiging environmental steering environment. So handa na lamang tayo sa silangang bagan ng Eastern Visayas or Southeastern Luzon kung saan man ito tutumbukin. Dahil napaka-erratic pa ng kanyang galaw, baka bigla itong humilaga lamang or baka biglang dumausdo. So hindi talaga natin pwede i-conclude muna. Yan lamang ang mga pinapakita ng mga simulations natin. Kaya medyo patience muna tayo kung saan ba tatama ito dahil hanggang ngayon ay erratic pa. At wala pa tayong empirical ensemble forecast para dito kay 90TW. Antayin natin na mag-moderate man lang siya. Doon, pag nag-moderate yan, may lalabas na ng mga ensemble forecast dyan. So, konting pasensya muna mga folks at sa ngayon, mag-aantay tayo ng mga latest update hanggang sa mag-moderate po ang kanyang intensification. So, since huling araw na po ng November, magsa-summary lang tayo sa ating climatological ng extremes natin sa bansa ngayong taon mula January hanggang nitong November. Since wala pa tayong data for November, ay hanggang October pa lang yung pinaka-latest data nito. Papapansin natin yung segment na kung saan ay naging mas mataas po yung average rainfall natin. Nagsimula po yan since nung July na po. Ayan So ito po yung total ng ulan, 1,224 yung naging total precipitate, yung buhos ng ulan. Ito po yung mean, yan yung precipitate, yung ulan. At ito naman po yung mean temperature na ulan. Ito po yung pinaka-mean, 470. And then, nag-highest peak ito since August. And then to September. Yan, dito tayo talagang binuhusan ng ulan ng husto po. Ayan Ito mismo galing yan sa data feed ni Pag-asa sa Science Garden po. Ayan. So, mula nung January hanggang March ay mababa lamang yung ulan natin dahil mula sa tag-amihan ay tagtuyot tayo. And then yung April medyo inuulan-ulan na tayo pagpasok ng April. And then May, yan, medyo inuulan-ulan na tayo dyan. Pagpasok ng June, ayan na, tag-habagat na tayo niyan. Papasok na ng habagat. Yan, hanggang sa naging highest peak natin noong August and September. Diyan na tayo nagkaroon ng sunod-sunod na mga bagyo na marami. Yan po. So, usually mapapansin natin, mga between July to September, ang nagiging mataas ang average rainfall na natin. O hanggang pinaka-highest peak, nitong August nga po ngayong taon. So mapapansin natin yung pagpasok po ng La Nina, mapapansin nyo po dito sa graph ay moderate lamang yung high average na ulan natin. Yan. Kung papansinin nyo po nung nakarang taon, pwede nyo pong balikan yan. Yan. Last year po yan i-recall natin. Sa Pag-asa office din, kukunin natin Yan. So mapapansin natin dito, bakit walang data? Taka, load lang po natin 2024 January hanggang 2024 December. Yan, hanggang December. So, yan po. I-load natin. Last year po ito Ayan. So, mapapansin nito dito, mataas po yung average rainfall natin last year. Ayan since between July hanggang October pa nga mas mataas last year kumpara ngayong taon. Dahil po, minor lamang ang naging La Nina natin. So, nung nakaraang taon po ay naging mas mataas po yung total na accumulated na rainfall natin. Hindi kagaya ngayong taon. Moderate lamang. Last year, mataas Yan. So, yun po pinagkaiba niya at mapapansin natin yung epekto ng ating El Nino and La Nina. Kung babalikan natin sa El Nino La Nina records, yan, i-report na natin yan. So, ito po yung nakaraang taon. Mapapansin nyo po yung year 2024. Yan. Ayan. Mula sa meron tayong El Nino nung pagpasok ng January 2024, meron tayong mataas na El Nino. Yan May El Nino kasi tayo niyan. So, halos mababa yung average rainfall natin pero mataas nga lang yung ating water vapor niyan kasi tuyot na tuyot.
And then, pagpasok ng July to October, dito, nagkaroon tayo ng minor La Nina. And then, nagkaroon tayo ng mataas na La Nina na kaagad hanggang unang buwan ng 2025. Kaya, nagkaroon tayo ng high above average na ulan. Yan, malinaw naman po dito sa pinakikita natin mga folks. No? Nagkaroon tayo ng mas mataas na La Nina. Hindi kagaya ngayong taon, minor La Nina lamang tayo. Dito nagkaroon tayo ng moderate La Nina, negative 0.73 degrees Celsius. So dito mas mataas. Di ba? Mas mataas nung nakaraang taon. Inabutan pa nga natin na mayroon pa tayong El Nino. May El Nino pa tayo noong January, may El Nino pa tayo. So between 2023 to 2024, nagkaroon po tayo ng El Nino. Hanggang sa July 2024. Dito nag-neutral na siya. Nag-start na siyang mag-neutral mga bandang May na. Then pagpasok ng June, nag-neutral po siya. Yan, nag-neutral na siya. So between El Nino to La Nina ay nagkaroon tayo ng mataas na average rainfall po. Ngayong taon, moderate lamang po, kaya makita naman natin yung ebidensya ay moderate lamang yung ating above average rainfall. Ito po yung nakarang taon Yan malinaw naman po yan. Galing yan mismo sa Science Garden ni Pag-asa mismo. Nakita nyo, mas mataas ang ulan noong nakaraang taon. Pero ngayon, kung titingnan natin dito, ngayong taon, mas mababa. Mas moderate lang. Nakita nyo? Ang difference. Mas mababa. Hindi kagaya noong nakaraang taon. So, yun po ang difference niyan. Kung ipagsama na lang natin yung nakaraang taon, 2024 na lang, i-combine na natin from January hanggang 2025 of December. Yan ang paggamit niyan. Pwede nyo po ma-compare yung magkaibang taon. Yan. Pwede nyo pagsamahin yung magkaibang taon na yan. Ayan. So, ayan. So, nakita nyo po yung difference. Ito po yung ngayong taon. Yan. So, halos magkapareho lang siya. Pero mas mababa ng ngayong taon. Ayun, mas mababa siya ngayong taon. At least, medyo moderate dito ngayong taon. Dito, nung nakarang taon, medyo mataas. Mapapansin nyo po sa graph niya. Yung pagka-difference nilang dalawa. Halos magkapareho lang nitong dumating na bandang between August. Pero pagpasok po ng bandang August to September, naging mas mataas nung nakaraang taon ng konti. Mapapansin natin yung pagka-moderate ngayong taon dahil po sa minor, mayroon tayong minor La Nina po. Yan po yung pinaka-analysis natin at yung graph. So may ebidensya po tayo yung pinaka-effectiveness nung La Nina sa moderate La Nina nung nakaraang taon. Yan, nagkaroon nga lang tayo ng El Nino kaya mapapansin nyo po nung January noong year 2024 mas mababa yung ulan. Hindi kagaya nitong taon, medyo mas marami po yung naging ulan natin nitong January 2025 hanggang March. Pero nung January 2024 hanggang March 2024, mas mababa. Kasi po, mayroon tayong El Nino niyan, yung mga buwan na yan. So, yan po yung pinaka-explanation natin at summary. At yan po yung differences kung ano ang epekto ng minor at moderate La Nina sa bansa. Samantala sa ulat lindol, well, makita natin medyo malinis naman ang ating paligid. Wala naman tayong masyadong mga pagyayinig. So probably, ang huling araw natin dito ay hopefully wala tayong malakas na lindol na naman dahil nakaraang buwan ng November, nabigla tayo. Sa huling araw ng November, nagkaroon ng biglang napakalakas na magnitude 6.8 to 6.9 na lindol sa Cebu. So wag naman sana mangyari kung kailang huling araw na binulaga tayo ng isang malakas na lindol. Sana naman wag naman ngayon. So, mulang kaninang madaling araw sa data feed ni PBOX, merong magnitude 4.4 sa northwest ng Sabtang Batanes na may lalim na 5 km at sa Itbayat Batanes naman ay may magnitude 4.8 na may lalim na 22 km ang lalim. So, mukhang nagkaroon ng medyo malakas na, medyo moderate na lakas na lindol dyan sa bandang Batanes Group of Island. Wala namang tsunami alarm dahil mababa lang naman at malalim yung huling lindol nito kanina. Naganap ito 4:01 AM ng madaling araw at yung isa 2:03 AM naganap.
So, yun naman po ang pinaka-huli nating record dito, pero madadagdagan pa po yan bago matapos ang buwan ng November. So, bibilangin natin kung ilan na ang historical earthquake natin ngayong huling araw ng November, pero expected sa huling summary natin bago siguro maghating gabi, i-report na natin yung total historical earthquake natin for the month of November ha. Antay-antay nyo na lamang po yung post natin yan mga folks. Abangan natin siguro bago maghating gabi mamaya para sigurado at makuha natin yung total na lindol for the month of November. So sa kasalukuyan ay ang total earthquake natin ngayon ay nasa total of 1,227 earthquakes na po. 1,158 dito sa magnitude 2.0 pataas, 63 sa magnitude 4 at 6 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 6 pataas. And hopefully, wag na tayong magkaroon yan mga folks bago matapos ang month of November. So mapapansin natin ang tuloy-tuloy pa rin na mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. Sa paligid nito, 342 po ang total earthquakes. At sa may bandang Manay, Davao Oriental ay nasa 119 total earthquakes. Ang tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan dyan. Sa may bandang Surigao, 62 po. So mayroong mga tuloy-tuloy pa rin tayong mamahihinang pagyayanig dyan sa tatlong yan. Kaya mag-iingat at maging alisto pa rin po tayo mga folks. Yan. At sa Luzon naman, yung bago lamang sa may bandang Batanes, Group of Islands, meron na tayong 8 dahil nadagdagan tayo ng 2 magnitude 4 pa dyan ngayong araw. So, yun po ang pinaka-latest natin and hopefully, wag na tayong bulagain na naman ng isang malakas na lindol kung kailang huling araw na po ng buwan ng November. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa huling araw ng November, November 30, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng November 30, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto na malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report, asahan natin na magiging hot humid po tayo sa iwasan natin masyadong magpapawis dahil medyo pahirapan magpatuyo ng pawis dahil mataas ang ating outside humidity. So, pag mataas ang ating outside humidity, ayan, nasa 80%, mahirap magpatuyo ng pawis. Kaya hanggat maaari, iwasan na lang natin ng magpapawis ng husto. Malagkit-lagkit yan sa balat. At visit lamang din sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po
sa ating lahat.